Yung kay, Cabral. Alam niyo maganda po 'tong ni Attorney May Divina Gracia. Ang ganda po ng paliwanag, eh. Siyempre maka-Cabral 'to 'no, hindi naman natin na lahat ng sinabi niya ay totoo. Pero ang laki talaga ng panghinayang ko kay Marcoleta. Kasi eto na yung tinutumbok ni Marcoleta, eh. Bigyan lang natin kayo ng big picture, Si si Saldico po, siya yung pangunahing nagtatrabaho. Kumbaga siya yung frontman. Siya yung lahat na nagtatrabaho. May mga kumukubra lang, yung mga mas boss niya. Siya talaga yung nagtrabaho ng insertion sa BICAM. Aminado yan si Saldico. Buhat nung naupo si Marcos, yung kanya na yung budget, 2023, 2023, 2024, 2025 budget. Trabaho talaga ni sa BICAM. Yung lahat ng ini-insert dyan, kay Saldico yan. Siya talaga yan. Si Saldico talaga yung nagpasok. Tapos, dinideliveran niya lang ng yung mga mas mastermind pa sa kanya. Tama yan si Saldico. Ang hindi ko lang pinaniniwalaan kay Saldico, yung parang wala siyang ninakaw. Yun lang eh. Pero lahat ng sinabi niya, tumpak na yan eh. Sakto na yan. Huwag mo sabihin lang sa amin na walang natitira sa'yo. Ibig sabihin, ang gusto niyang palabasin kasi, diniliver niya lahat kay Martin tsaka doon sa Malacanang. O malapit sa Malacanang. Yun lang ang hindi totoo, pero sakto na yun eh. Naunawaan na natin. Dalawa po yung nakawan sa budget, di ba? Yung sa NEP at saka tong sa insertion. Kaya yung nagpapalusutan, yung nagsasabi na, bakit meron insertion si BBM? Kung may insert siya, dapat dito lang sa NEP. Di ba? Alam nyo po, wag na po si BBM kasi maraming maka-BBM eh. Ligtas sarili. Halimbawa po ang isang magnanakaw, akyat bahay. Pag ang akyat bahay po ba na magnanakaw, halimbawa ang punteriya niya yung natiktikan niya na maraming mga cellphone na naka lang diyan sa sala. Nakita niya bukas yung kwarto, walang tao. Doon lang ba siya sa sala magnanakaw? Yun yung nakakalimutan nila eh. Ang magnanakaw po, pwedeng magnakaw sa insertion sa BICAM. Pwede rin siya magnakaw sa NEP. Nakakalimutan kasi natin yun eh. Niloloko tayo ng mga to sa mga, paano magnanakaw yan? Kung magnanakaw yan, hindi totoo yung kay Saldico na insertion. Di ba? Pagtatanggol nila eh. Na may insertion daw ang Pangulo. Paano magiging makatotohanan yan? Una, si BBM nga nagbulgar niyan eh. Hero pa eh. Hero pa si BBM sa kanila eh. Kumikilos ba ako? Okay naman. Okay. Kung may nanakawin, sa NEP na lang dapat. Ang tanong, hindi ba siya pwedeng magnakaw na sa BICAM? Magnakaw pa sa NEP? Kayo naman, no? Okay. Hindi po, pakinggan nyo lang muna to. Kahit hindi kayo naniniwala na patay na si Cabral. Maganda po tong pinupunto ng abogado niya. Maganda kasi itong sinasabi. Doon pa rin papunta eh. Okay. So, ang sabi ni Cabral, ng abogado ni Cabral, depressed siya, di ba? Ang dahilan ng depression kasi siya yung gustong gawing scapegoat. Ang punto ni Cabral dito, sumusunod lang ako eh. Sabi niya nga sa abogado, ma'am, bakit ako nang tinuturo nila eh? Sumusunod lang naman ako. Sumusunod siya sa amo niya, si Bunoan. Di ba kayo nagtataka, bakit ayaw pa balikin si Bunoan?
Wala po nagsasalita na pabalikin si Bunuan. Bakit? Bakit po hanggang kay Cabral lang tayo? Bakit po gusto nila hanggang kay Cabral lang isisi lahat? 'Di ba napakagandang scapegoat lalo na ngayon na sinasabi na wala na si Cabral? 'Di ba ang gandang scapegoat na 'yan? Wala na. Tapos na. Nilibing na kasabay ni Cabral. Yan yung abogado niya nagsasalita. Ang nangyari pala dyan, babagsak pa rin dito po sa mga congressman. Kay Saldi ko pa rin pala ang bagsak ng lahat ng yan. Kasi ang pinagawa ni Bunuan, ito po ang pinagawa ni Bunuan kay Cabral. Sa abogado to Hindi naman ako 100% naniniwala. Pero may sense Ang ginawa nila para mawala na yung pinapaboran ng mga district, algorithm na. Ilan yung populasyon, no? Ano yung mga pangangailangan niyan, hindi na yung by herit. Yun daw yung sinubmit ni Cabral. Sabay pagdating po, nag-request kay Bunuan, si Saldi ko, ayon sa abogado ni Cabral, na bago na naman. So ang may control na po, yung congressman na naman, through Saldi ko. Kaya babalik po kala Saldi ko sa sindikato Di ba? Na si Saldi ko at umaamin po si Saldi ko na sinindikato talaga nila. Isa po yan, hindi lang po pala yan yung una. Ayun naman sa pamilya, no? Kung ikaw asawa ni Cabral, may mga tangka na pala noon pa si Cabral na kitlin ng kanyang sarili. Naghiwa na si Cabral, nagpractice na si Cabral na tumalon dun sa hagdan nila. Kaya na-hospital na, ilang beses na pala nagtangka. Nakitlin ng kanyang buhay. Kung ako po ang asawa ni Cabral, di ba? Ganyan na pala yung attitude ni Cabral. Aalalayan ko na parang, ewan ko lang Pasensya na Mr. Cabral. Pero hindi ko makuha yung bakit hindi parang wala ka pa rin lagi sa tabi niya. Bakit si driver lang ang kasakasama? Okay, thank you very much muna rito kay Kaingo. Anong pangalan nito? Kumbaga, Kaingo method. Yan. Maraming salamat sa 199 pounds. Shoutout from United Kingdom, Kim Lof. Kim Lof pala siya. Ang pangalan niya Kim Lof. Okay, mga kapatid, ibig sabihin, hindi po nasunod yung paraan ni Cabral na ang nasunod pa rin yung pagkukwenta ni Saldi ko. So sa NEP, ngayon nakikita natin yung NEP nakala natin kay Cabral, sinasabi ng abogado niya, kay Saldi ko pa rin pala yun. Na binago pa rin, ang nasunod pa rin, hindi yung kwenta ni Cabral, kundi yung kay Saldi ko pa rin na pagtatara-tara dyan sa NEP. Siguro, nararapat pang maglabas ng isang video si Saldi ko hinggil dito sa NEP na to. Nalilinawin niya yung kung tama ba yung sinasabi ng abogado ni Cabral. Pero ito po ang malupit doon. Meron pa rin po na special para sa speaker at sa Senate President. Ayun po yun Meron pa rin po silang special doon sa NEP para sa kanila. Ayon po sa abogado. Kaya talagang nakakaano pa rin nakakasama pa rin ng loob na ilang tao lang naman yung tinuturo. Sila pa rin 'di ba? Senate President, Chis Escudero, si Martin Romualdez, si Saldi ko.
Same people. Nakakapanghinayang hindi nila tinutuloy yung investigasyon. Lacson. Pasokan na, Lacson. Ano na? Mag-iimbestiga ka pa ba? O dadaanin mo na lang sa press conference lahat? Nakakapanghinayang po dahil very powerful. Very powerful po yung yun pong Blue Ribbon Committee. Pero biro, napaka-powerful po niyan tool para mag-imbestiga sa mga kawatan sa gobyerno. Pero sayang, sinasayang niya. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng Dilawan na walang silbi yung ICI kaya gumawa tayo ng batas para panibagong ICI. Lakasan natin. Alam niyo po, wala akong kabilib-bilib dyan sa gumawa ng batas ang solusyon. Kasi marami na tayong batas. Ibig nyo sabihin, wala ba tayong batas laban sa pagnanakaw? Thank you very much kay Miss Judge na nagbigay po sa atin ng 100 pesos na pangkape. Wala pa po bang batas laban sa pagnanakaw? Meron na eh. Di ba? Hindi nga natin maipakulong yung mga lumabag na nga sila sa batas, hindi pa natin maipakulong eh. Tapos, ang solusyon nyo, gumawa tayo ng batas. Para saan po? Para maipakulong yung mga lumalabag sa batas? Lumalabag na nga sila sa batas ngayon eh. Nakikita nyo po ba yung problema? May nakawan ngayon. Magpasa tayo ng anti-dynasty law. Ano po koneksyon? Paano malulutas niyan? O bawal na kayong maging ano? Ganun ba? Ibig sabihin, pag nagpasa ka ba ng anti-dynasty law, mawawala na ng malulutas na yung problema natin na ghost project. Ang problema po natin, may ghost project, mayroong substandard na proyekto. Flood control pa lang yan. Tapos, imbes na head-on, lutasin natin yung ghost project, lutasin natin yung substandard na project. Ang gusto nilang gawin, gumawa tayo ng batas para ipagbawal na yung mga magkakamag-anak na tumakbo. Ang sakit sa ulo, no? Okay lang sana kung yung gagawin ni, alimbawa po na ipasa yung batas. Makukulong na ba yung nag-ghost project dahil nagbatas ka ng anti-dynasty law? Gumagawa po sila ng mga trabaho na hindi po tumutugon mismo sa problema natin. Ang daming ghost project, ang daming magnanakaw. Gumawa kaya tayo ng anti-dynasty law? Oo nga, yan ang solusyon. Hindi po yan solusyon. Ang solusyon po, ipakulong nyo yung mga nagnakaw.